Pasensya nung isang linggo, medyo masama pakiramdam ko. Kaya hindi tayo nakapag-aral noon. Ngayon medyo okay na. Ito ngayon ang historical timeline of the Church of Jesus Christ. Kita natin dyan. Yung 30 to 34 AD. Yung ano niya, yung kanyang iglesia. Alam naman natin 33. Tapos ito mga parang history ito ng era of persecution hanggang pumunta tayo sa the Dark Ages, sina John Wycliffe, yung mga reformer, saka yung si Johann Gutenberg, yung nag-imbento ng printing press, hanggang sa Restoration Movement na. Ito na nga yung pinag-aralan natin, itong Restoration Movement na makikita natin dyan sa screen. Ito, lesson 9 na po tayo. Restoration History. Ito ng nung mga 19th century ang Church of Christ dito sa Madison County, Alabama. Sinusundan ko lang itong Restoration Movement o history dahil sa Alabama pala, hindi pa dumating sina Campbell, mayroon na silang restoration na ginagamit nila yung at saka ang katawagan nila mga Kristiyanos lang. Yun ang nangyari doon. Hanggang sa ngayon, ang Alabama isa number 1 siya sa kongregasyon ng Church of Christ. Sa 50 states ngayon ang Amerika, number 1 itong Alabama. Kaya doon talaga nagsimula ang restoration, wala pa sina Campbell. Ano na ni Campbell na pinakilalan niya lang na sila ang nag-restore. Kasi yun ang kanilang plano, sina Barton Stone, si Thomas, ang mag-ama, Thomas saka si Alexander, at saka si Walter Scott. Kaya marami na pala ang mga nandoon na alam nila ang Church of Christ doon pa sa dating yung dating doon sa Acts, di ba? Sa Acts chapter 2. Alam na pala dito ng mga taga-Alabamans na mayroon na palang Church of Christ. Wala pa si Campbell. Kaya marami ngayon ang nangyari. At saka sa Alabama, marami na doon yung mga kongregasyon. Kita mo, sila ang number 1 state. Sa loob ng 50 states ngayon ng Amerika, number 1 ng Alabama. Kung bilangin sa census, ang mga Church of Christ. Kaya nalagay yan kung may panahon kayo, i-search nyo yan sa internet, nandoon yan, number 1 sila. Kaya makikita dito sa ating pag-kwento-kwento na ito. Ito yung Madison Church of Christ sa Alabama ito. Marami rin sila. Yan ang makikita natin doon. Kaya talagang nakilala ng husto na mga naninirahan sa Alabama na may tunay pala na iglesia, totoo. At iyon ngayon ang kanilang sinampalatayanan. Saka ang katawagan, alam nila, Christian lang. Hindi kung ano-ano. Kung di Christian ang tawag sa kanila. Kristiyanos ang katawagan sa kanila na Christian only. Kasi iyon ang nabasa nila sa banal na kasulatan. Wala pang sina Campbell, wala pa si Barton Stone. Alam na ng taga-Alabama na mayroong iglesia at ang katawagan ng mga sumusunod ay mga Kristiyanos lamang o Christian only.
ang Iglesia ni Cristo dito ay naitanim talaga. Matibay ang pagkatanim nila o ang pagkakilanlan, lalo na sa norte ng Alabama. Bago ang Alabama, bago naging isang estado, noong 1819, ang unang iglesia na kung saan mayroon na bago si Alexander Campbell dumating ng iwanan niya. Kasi Baptist, ito ang background ni Alexander Campbell, yung Stone Baptist Association. At dito niya ngayon nalaman na ibalik niya ang the New Testament Christianity. Kaya restoration history ang pinag-aralan natin. Kaya bago si Alexander, nandoon na pala sa Alabama bago maging estado noong 1819. Kaya si Campbell, hindi siya ang nanguna o nagbigay ng daan doon sa mga iglesia na kung saan sa Alabama. Hindi siya ang nagbigay doon, kundi mayroon ng mga taga roon o mga Kristiyanos na naniniwala sila sa iglesia ng ating Panginoon. Ito kita mo, the oldest Church of Christ in the state, 1807 pa. Kaya wala pa si Alexander, si Thomas Campbell. Si Thomas Campbell dumating sa Amerika na ang 1809, September 29, 1809 o 1807, mayroon ng Church of Christ, the oldest Church of Christ in the state, sa Alabama, hanggang sa ito ang ginawa nila na 1807 hanggang 1976. Pero sa ngayon, malaki na. Kasi noong 1976 nila ito ginawa. Itong parang plaque na ito na nakasabit doon sa Alabama Church of Christ. Kaya ang mga unang kaiglesianan sa Alabama ay na-influensahan ni Barton Warren Stone, na noong ng 1805 umalis siya sa Presbyterian Church. Kasi si Barton Stone, ang background niya, Presbyterian. At marami siyang kinaaniban na mga iglesia. Pero Presbyterian ang unang iglesia na kung saan nandoon siya. Saka gusto niya na ibalik ang Church of Christ sa New Testament. Kaya ang unang iglesia sa Alabama o makaiglesyaanan ay naging resulta ito sa bawat kapatiran doon na wala pa sina Walter Scott, Barton Stone, wala pa sila, at Campbell, wala pa. Kaya mayroon ng independent movements o may kilusan na ang mga kapatiran na tungkol dito sa iglesia ng ating Panginoon. Talagang pinasikat lang ni Campbell ang Restoration Movement. Pero bago sila dumating, mayroon na. 1805, mayroon na. Kaya itong mga kilusan na ito ng mga tao na hindi pa na-influensyahan ito ang mga bawat isa sa kanila ay mayroon talagang paniniwala na mayroong bagong tipan na dapat sundin at ito ang dapat ibalik. At kailangan yung kung ano ang mukha nung iglesia nung araw na itinayo ng ating Panginoon, ganon din ang mangyari sa kanilang panumbalik. Kasi i-restore lang nila, ibalik nila, hindi naman nila i-establish, kundi ibalik lang nila yung nung una, yung iglesia nung una ng panahon. First century church. Ito 19th century na ito. 18 to 19th century na nila inirestore o ibinalik dito sa Amerika. Kaya ang Iglesia ni Cristo, hindi ito nagsimula sa American Restoration Movement o American History. Alam natin na nagsimula ito sa Jerusalem, 33 AD. Kaya ito ang sinulat sa Alabama Journal ito ng Church of Christ na hindi sa Amerika,
nagsimula. Kundi doon sa Jerusalem. Yan ang paniwala nila. Yung Old Philadelphia Meeting House sa Alabama pa rin ito. Beulah. Kasi ang Tennessee na ito, ay yung mga tao dito sa Alabama ay nag-migrate mula sa Tennessee kasi magkatabi-tabi ito ng mga state. Kaya may dalawang kilusan dito na nangyayari. At ito ang pagpanumbalik o establishment of the church o ibinalik nila. Hindi naman sila ang nagpatayo nito, yung established nito, kundi ibinalik lang nila. Ang ibig sabihin dito, ang iglesia dito sa Northern Alabama. Kasi ito ang pinakapugad kung saan may mga tao na nakakaalam na mayroon palang iglesia doon sa sa bagong tipan na itinayo ng ating Panginoon. Kaya naging resulta nito yung Old Philadelphia Church, mga kapatiran ito, na bago man dumating si Thomas Alexander Campbell sa Barton Stone, saka si Walter Scott, ito na ngayon ang resulta na mga tao, yung individual na mga tao na nakakaalam na mayroon palang iglesia na tunay o sa original na iglesia. At ito ay pinaniwalaan nila na ang katuruan o kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, iyon ang kanilang sinusunod. Kaya marami na dito na naniwala. Mayroon dito kasi ginagawa pa lang highway nito dito sa mga kalapit bayan o kalapit estado. Kasi bundok-bundukin pa ito dati yung mga estado sa Amerika. Ang unang kanilang transportasyon, train. Tapos may mga ang kabayo sa mga bundok-bundukin na dumadaan. Yung may mga wagon sila na o stagecoach ay yung sinasabi. Tinatawag nila kanila na transportasyon. Kaya masukal pa ito na lugar. Hindi pa masyadong improve. Mga bundok-bundukin pa. Kaya nagkaroon dito ng mga daana o sa Lexington, mga kapit estado ito. Kentucky to Florence, o Alabama Highway, ginawa na nila ito mula sa norte hanggang sa south. At itong Knoxville na pinag-aralan natin dati, na dito rin to sa Alabama. Knoxville to Memphis. Magkatabi-tabi ito sila. Kaya ginawa na nila ng kalsada upang ang transportasyon ay maging maluwag sa kanila. Kasi wala pa, hindi masyadong improve pa yung mga daan na nung araw. Ito ang ito ang Old Philadelphia Meeting House. Beulah, Tennessee. Itong parang kahoy pa lahat yan. Dahil yung log cabin ang tinatawag nila. O dito lang titipo, no? Kaya makikita natin talaga na bago man dumating siya na Thomas Alexander Campbell, Barton Warren Stone, saka si Walter Scott, mayroon na dito na mga Church of Christ. Kaya ito ang kalsada na kung saan ginawa ito. Intersection community develop na mayroon ng mga daan. Kaya noong 1805, ang iglesia nandoon na, nabubuhay na o mayroon ng exist na mga kapatiran. At may mga tao dito na iba't ibang ang kanilang mga religious background, iba-ibang pananampalataya. Nakita nila ito na kailangan may isang lugar sila na dapat magpangita o magsamba at gawin nila ang kanilang paniniwala. Kaya ang sinasabi nila, may nag-suggest ito ng mga kapatiran na kailangan magpangita sila at kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang kanilang sundin. Pero ang mga tao na ito, iba't ibang background, ang religious background.
iba dito, mga Baptist siguro, hindi natin masiguro. Pero sabi dito, various religious backgrounds. Ang ibig sabihin, iba't ibang kongregasyon sila o ibang sikta. Pero nakita nila na kailangan, sabi niya, mag-isa lang tayo ng paniniwala. Kung anong sinasabi ng Biblia, iyon ang ating sundin. Kaya nagpagawa sila yung Old Philadelphian Church. Iyon ang pinagawa. Kaya sabi niya, yung Old Philadelphia Meeting House ay nakita nila doon na ang kanilang tinuturo at ang kanilang ginagawa ay makikita din doon sa ibang mga kaiglesianan, sa mga iglesia doon sa Kentucky. Kasi mga magkalapit lang ito sila. Kaya mayroon na silang paniniwala at ang kanilang tinutunghayan ay yung Biblia. Kaya gumawa sila yung Old Philadelphian Meeting House. O, mga membro na ito sila ng Church of Christ. Kaya bago man dumating sina 1809, si Thomas Campbell dumating sa Amerika, 1807 mayroon na. O kaya ng 1805 na simula na kanila, mayroon ng existence na na iglesia. Kaya ibig sabihin, may mga nakakaalam na ng katotohanan. At ang Biblia din ang kanilang binabatayan. Ito na ngayon ang medyo maganda-ganda na yung kanilang pinagtitipunan, yung Old Philadelphian Church. Yung mga iglesia dito sa Kentucky, ito ang naimpluwensahan o naturuan ni Barton Warren Stone. Kaya yung kanyang pakikianib sa kanyang mga, kasi Presbyterian siya, gusto niya na ituro yung ginagawa at ang New Testament Christianity. Siya ang nagturo nito. May mga kapatiran dito na kanyang naturuan na membro ng iglesia. Itong Price family. Hanggang ngayon sa Alabama, kilalang-kilala ang ang pamilya nito. Kasi mayaman ito sila. At sila ang nakakauna doon na makita nila ang katotohanan. Malaking pamilya ito ang Price family ngayon sa Alabama. Ito ang kanilang website, restorationmovement.com. Old Philadelphia Story ito, Hotmail. Ito ang makikita natin diyan sa internet kung may panahon tayo na matunghayan yan. Kaya ng 1811, ito na, si William G. Price ay nabaptisuhan doon sa Philadelphia, yung pinagtipunan nila. Sa Alabama ito, hindi yung Philadelphia na isang state, sa Alabama ito. Tsaka sa ganong taon din, ay lumipat sila doon sa northern part ng Alabama, na ngayon ang tawag ngayon Bridgeport, ang present day Bridgeport. At itinatag yung Rocky Springs Church of Christ. Di ba nung dati na mayroon na tayo pinag-aralan niya doon sa Liso, chapter 3 yata yun, na doon sa Antioch community. Ito si William D. Price. Ito siya, William D. Price. Parang sundalo din ito. At saka mayaman ang kanyang angkan. 1793, 1876 pala siya namatay. Pero marami rin siyang naturuan na mga kapatiran. Ito yung ang pamilya niya. Mga angkan ng mga mayayaman sila. Price family. Ito sila. Kaya talagang makikita mo talaga na ito parang naghahanap talaga sila ng katotohanan. Kasi sarili nila mismo, pinag-aralan nila ang Biblia. Sila mismo ang nakakita ng katotohanan bago dumating yung restorer na sina Thomas Alexander, Barton Stone, at saka si Walter Scott. Itong pamilya niya, malaki pamilya. Price family. Dami. Kaya kilalang-kilala sila na hanggang ngayon kilalang-kilala ang
kanilang pangalan pagdating sa Church of Christ na 33 AD na pinag-usapan. Kaya mayaman ito sila. Maraming pamilya. Sa kanila lang, isang kongregasyon na. Kaya, nag-self-study sila. Parang taga-Berea ba na talagang tinuklas nila ang katotohanan. Nag-aral sila sa kanilang pagsisikap. At nakita nila ang katotohanan, ang tunay na iglesia. Kaya sabi niya, Kristanos lang ang itawag sa atin. Hindi na kung ano. Kasi yun ang nakita nila sa Biblia. Gawa 11:26. At tinawag sila nung una na Kristiyano. Yun ang, kaya nakita nila na yun ang katawagan. Kaya yung ikalawang kilusan na kung saan na apektuhan ito o may mga hindi magandang mangyayari ang pagdating ng iglesia doon sa northern part ng Alabama. Ang iba dito galing sa Rocky Springs Church kasi nagkatipon-tipon na rin sila. Ang iba kung saan siguro magandang doon sila. Ang kwento na ito ay ang kwento doon ng revolutionary war hero. Hunter explorer and preacher na si Captain Benjamin Lin. Isa rin ito sa kinikilala. Kapitan ito sa revolutionary war hero. Hunter siya, explorer and preacher. Kaya siya ang tumatayo na parang tagapaglingkod din ng Panginoon. Siya ang minsan kinukumpara nila na si Daniel Boone of Southern Kentucky. Kasi si Daniel Boone, hunter din yun. Kaya siya ang binabansagan ng Daniel Boone ng Southern Kentucky. Si Ben Lin ipinanganak sa Chester County, Pennsylvania noong 1750. Sa kanyang kabataan ay talagang masaya siya na ang kanyang panahon ay inilalaan niya sa doon sa mga gubat o mga aso siya at manghuli kung ano-ano. Naging isang masugid siya na marksman o yung sharpshooter at palagi siya sa mga ilang kasi hunter nga siya. Ito ang kanyang ugali nung kabataan niya. Ito, History of Benjamin Lin, kapitan siya. Born in Chester County, Pennsylvania. Ang county pala yan, ayan parang probinsya yan. Halimbawa dito sa Las Piñas. Dati province of Rizal ito. Ngayon NCR na tayo. Kaya yung county na tinatawag, probinsya yan doon sa mga kalapit estado. Kaya doon sa Chester County, doon sa probinsya. Irish ang ang kanya mga magulang. Nag-migrate sa Amerika. Mataas hindi pa gaano pala. Ang height 5'10" lang. Pero magaling siya mangaso. At saka magaling siya sa pagdating sa gubat. At kalain mo, naging preacher siya. Ibig sabihin, may alam na siya sa katotohanan. Kasi hindi ka pwede maging preacher kung wala kang alam. Anong ituro mo ngayon? Kaya ito mga tao nito talagang guided by the Holy Spirit din na ang katotohanan maipalaganap. Kahit hindi ka galing sa Bible college o kung ikaw ay guided ng Holy Spirit, mag-self-study ka, pwede ka na magturo. Pero maganda naman yung galing ka talaga, may basic ka o pundasyon sa iyong pag-aaral. Kaya kita mo ginawa pala pang spy. Yung ginawa ko sang espiya kasi ito sa kapitan nga sa revolution na dati may civil war doon, North at South. Kaya naging spy siya. At ang kanyang rangko ay kapitan. Ang Filson Club History Quarterly, isang ito magazine o yung parang dyaryo.
O page 37. Sabi niya na nang siya kanyang kabataan, 17 pa lang. Oh, ay iginugol ng kanyang panahon, 7 taon. Oh, na malayo sa kanyang mga uh, o sa kamag-anak nito o away from his people, mga kamag-anak niya. Ano pala ito, nag-adventure o pumunta sa Ohio, doon sa ilang hanggang sa Mississippi, inabot siya hanggang sa South, doon sa Nazis. Ito ang kanyang adventure niya. Kasi nakasulat ito sa history doon sa Amerika. Dahil wala pang mga pagbatayan doon kung anong ginagawa ng isang tao, kundi kailangan maisulat ng isang historian. Kasi sila mga importanteng mga tao. Ito, restoration history, mayroong kasama sa rito sa pag-restore ng tunay na iglesia. Kaya nakasulat ang kanyang pangalan kung anong kanyang ginawa habang siya ay nabubuhay pa. Nanirahan siya sa Sione o Delaware, mga kapit na probinsya ito. Mumi, Anticapo Indians, marami siyang pinuntahan. Kasi adventurous nga ito. Saka yung mga sinasalita, yung mga ugali na tutunan niya na. Kaya dahil sa kanyang kaalaman na ito, lalo doon sa ilang at ang mga naninirahan doon ay naging empleyado siya ngayon para maging espiya para sa kay General George Rogers Clark na naglingkod ito sa revolusyon. Kasi ito mga northern part ito sila. Sa north sila na mga revolutionary. South and north kasi nag-away-away ng Civil War. Ito ang Pilson ang sinulat sa kanya. Yung kay Benjamin Lin, no? Ito. Kaya hanggang ngayon naka-archive doon ito sa Alabama Journal. Kasi nandoon mga record nila kung ano ang nangyayari. Kailangan may history ka upang mapag-alaman ng mga tao na ganito pala ang kanyang ginawa. Kaya ito ang ginawa ni Benjamin Lin na siya ay mayroong contribution sa restoration history. Binigyan siya ng reward sa kanyang pagka-espiya. 1,000 acres of land sa Kentucky, malapit sa Harrodsburg, pagkatapos ng giyera. Kaya ang kanyang align pala sa mga Baptist. At saka naging isang preacher siya. Ngunit ng 1805, si Lin, siguro naisip niya na hindi siya dapat manglilingkod doon sa Baptist. Lalo na sa bautismo, ito. Kana niya parang hindi maganda ito. Kaya umalis siya. Hindi niya pwede ito na tanggapin. Ang doktrina ng mga Baptist saka lalo na sa bautismo. Kasi malakas ang Baptist nung araw doon sa Alabama. Mga Methodist, iyan ang mga contending religious groups doon sa lugar na yan. Presbyterian, yan, mga ganyan. Ang mga iglesia na mayagpag doon sa lugar na yan. Kaya naniwala siya na ang bautismo ay para sa kaligtasan o kapatawaran ng kasalanan. Hindi lamang na maging membro ka sa isang Baptist church. Kaya itong kanyang ginawa na sabi niya parang hindi niya na kayang tanggapin lalo sa bautismo. Kaya ang ginawa niya, sabi niya kay Barton Stone, baptisuhan siya para sa kanyang kasalanan. Dito na si kasi kay Barton Stone ito yung Church of Christ ang dinadala nito. Christian Disciples naman yung kay Campbell. Kaya binautisuhan siya para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Kasi naniniwala siya sa bautismo. At saka nandiyan naman talaga yan, di ba?
5 steps of salvation. Nandyan yung baptism. Kaya itong binigay sa kanya, 1,000 acres of land awarded to Captain Benjamin Lin. Kalay mo, lapa dyan, sa Kentucky. Sa kanyang paglilingkod bilang spy. Kasi nang matapos ang giyera o yung Civil War, itong binigay sa kanya na lote. O, noong 1810, si Lin at sa kanyang pamilya ay lumipat na doon sa Kentucky. From Kentucky, lumipat pala sila to Alabama. Yun. Itong Kentucky. Kasi magkalapit lang naman ito. Parang probinsya-probinsya lang. Malapit. Pag tingnan natin sa mapa, malapit ang Kentucky sa Alabama. Iyon ang kung saan mayroong pagkakataon na ang sa parting west, mayroon na sila, nag-expand na sila. Expansion na ng mga kalupaan. Kasi malawak nung araw, wala pang mga naninirahan, mga masukal pa na mga gubat. Kaya nagkaroon na ng expansion yung mula sa Kentucky papuntang Alabama. Kaya si Lin, siya ay doon nanirahan siya sa Madison County o probinsya din ito, nasakop ng Alabama. Mayroon siyang dalawang anak na babae at ang kanilang pamilya ay lumipat. Yung kasama niya, doon pumunta sila sa Madison County. Kaya itong pinag-aralan natin ngayon, yung Madison Church of Christ, yung nakita natin kanina, marami na sila, yung malaking chapel nila na nakita natin kanina sa picture. Ang kanyang dalawang anak nito na si Esther Kisom, kasi story ito na nakalagay doon sa kanilang kwento. Ito na asawa ni John Kisom, isa rin itong preacher. At si Rachel Spain, wife of Marshall Spain. Pero mga Lin itong apelido nila. Kasi kay Benjamin Lin ito. Kaya si Chisom tsaka ang Spain family ay ito sila ang pinaka-importanting mga bagay na kung saan doon na nila binalik o establishment of the church. Ang pagbalik nito, hindi, ang establish nito, hindi na itinayo nila, kundi ibinalik na nila yung iglesia doon sa North Alabama at saka sa Texas. Kaya magkadikit-dikit ito sila. Dahil sa mga asawa dito ng anak ng babae ni Lin, mga preacher din, ibinalik na nila yung katuruan tungkol sa iglesia. Yun, family. Ito marami. Ito na ngayon ng mga modern. Hindi ko makita-kita yung picture nung matanda pa sila. Kaya ito ang modern family na ngayon. Sa itong 20th century na. Kaya bali isang tagapamahayag ng magandang balita. Si kinakailangan talaga itong si Benjamin Lin, nakikita niya ang kahalagahan ng pagpalaganap sa bagong kung saan sila ngayon ay nasa Alabama na. Dati sa Kentucky, pumunta silang Alabama. Kaya sabi niya kailangan talaga ito na ipahayag ang magandang balita. Kung si Ben Lin nagsimula ng kanyang preaching sa Madison County noong 1810, sabi niya, siya ang tatanghalin ngayon na unang preacher sa Alabama. At siya din ang kauna-unahan na nagbalik ng iglesia dito sa Alabama, sa Madison County. Dahil dito siya nag-preach, began to preach in Madison County. Kaya kung sabi nila, if hindi pa naman sila siguro, pero ito ang nakalagay sa Alabama Journal, yung mga history archives na nakalagay doon, may mga sulat doon na ginawa
ng mga historian. Kung siya ang nagsimula doon sa Madison County noong 1810, siya ang una ding preacher sa Alabama. At siya din ang kauna-unahang nagbalik ng iglesia doon sa Alabama sa Madison County. Kaya namatay si Helen sa Madison County noong 1814. 4 na taon lang pala siya nang lumipat bago siya nag-preach doon. 4 na taon lang kanyang preaching sa Madison at namatay siya. At ang sulat naman mula sa kanyang son-in-law, yung John Kisom na preacher din na asawa ng anak niya, si Lynn ay namatay sa edad na 56. At siya ay ibinaon doon sa harap ng church o Christian Church near Huntsville. O mga kalapit na mga lugar ito. Kaya iyon ang iglesia na kung saan si Lynn ay kanyang talagang organisado. Siya ang nagpasimula nito doon sa Madison County. Kaya pinagpatuloy na lang ng kanyang son-in-law. Yung si Spin at saka si John Kisom. Itong Madison County, Alabama. Ngayon, isang matagumpay na lugar ito. Mayaman ito. Marami mga minahan ang nandoon sa Madison County nito. Christian Church and Church of Christ, ito ang katawagan noon na minsan nagkakapalitan ito. Christian Church and Church of Christ. Itong kay Barton Stone. Yung Christian Church na yan, yung mga affiliated na denomination dyan, kasama na dyan yung mga Baptist, Methodist, Presbyterian. Kaya nag-combine sila dyan. Kaya ano nila si Barton Stone na influensyahan nila. Kaya ito ay palaging nagkakapalitan sa mga kwento na pala ito. Son of General Elias Barbie of Greene County, Kentucky. Dated September 16, 1847. Nakasulat na rin ito doon sa, hanggang sa Alabama National Library nito, sa archive section. Kaya masabi nila na ang panahon ng iglesia na doon sa Madison County noong 1814 ay mayroong prueba na o proof. Mayroon na silang katibayan na mayroon na doong Church of Christ sa Madison County ng 1814 paglipat ni Captain Lynn o Brother Lynn. Si Wayne Kilpatrick, Professor of Restoration History at Heritage Christian University, naniniwala na si Lynn ang nagpatayo doon sa isang normal area doon sa Madison County. At nakikita nila kung saan ang lugar, presently Alabama, o yung A&M University. Isang professor pala at pinatibay pa niya na mayroon na doong iglesia sa Madison County. At si Lynn ang nagsimula. Churches of Christ in Alabama. Kaya marami itong Churches of Christ ng Alabama. Parang 900 congregation sila. Lahat-lahat na sa buong state na yan. 900. Kung i-search nyo yan sa internet, makikita natin doon. Yung 900 congregation ang sa lugar na ito. Kaya doon talaga nagsimula ang Church of Christ bago sa ibang states. Bago pa dumating yung mga restorers. Kaya nakaugat na talaga doon. Kaya ito ang dito makikita natin ang kung ano nangyayari ng restoration movement. Kasi dito sa Alabama, sila talaga ang nagpakilala, nagpapatunay na mayroon na talagang iglesia bago pa ang restoration. Kaya sabi nila, ang restoration hindi nagsimula sa Amerika, umabot na sa Amerika. Kasi galing talaga yan doon sa
New Testament ang pinag-aralan nila. Doon ang unang iglesia. Kaya sabi niya, hindi dito nagsimula sa Amerika ang iglesia, kundi dito lang ibinalik o ipinahayag sa mga tao o ipinalaganap o pinaalam na mayroon palang iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya noong 1816, ang pamilya ni Benjamin Lin lumipat naman sa Lauderdale County, Alabama. O magkatabi-tabi lang yan sila. Kung baga sa Las Piñas, ang Lauderdale na ito, doon sa Pasay o sa Makati. Kasi lipat-lipat sila eh. Nung panahon ng ang US government, ayaw nila na papasok yung mga maninirahan doon sa Lauderdale County. Oh. Kasi ito isa sa pinaka parang hindi magandang lugar kung saan ang Amerika ay tatayo ng iba't ibang mga lugar pa. Oh, sa Western Limestone County kasi marami silang pinapangalanan na lugar dahil expansion nga ito eh. Yung 18 to 19th century, naghahanap pa lang sila ng mga lugar na kung saan lagyan nila ng pangalan. O itong Elk River, this Fort Hampton was built for the purpose of protecting Indian. Kasi ang kalaban nila yung mga Cherokee Indian na akala ng mga Indian, kinukuha ang kanilang lupa, kaya pinaglalaban nila ng patayan. Pero kung tutuusin naman, talaga sa Red Indian yun, yung mga lupa na yan. Kaya ayaw nila na kunin ng mga Amerikano. Kaya ang nangyari dito ngayon ay pinagbawalan muna sila bago lilipat sa Lauderdale. Sabi niya, wag muna kayong lumipat dito. Kasi hindi pa ito pwede tirahan ng mga tao, sabi ng US government. Kaya ang nangyari dito, yung mga Red Indian, talagang nakipaglaban sila. Makikita natin yung unang mga Western movies, yung mga Indian saka mga puti, yung mga Amerikano, away-away sila. Kaya sabi niya, wag mo na, sabi ng US government. Kasi i-develop pa natin. Kaya ng 1860, subalit noong 1860, ang Lauderdale Country ay binuksan na para sa maninirahan yung mga tao. Binuksan na pala ng 1816, ayaw nila. Siguro ano na ito, mga third quarter na ito ng 1816. Kaya binuksan na ang Lauderdale County para sa mga tao o manirahan. At saka si John Kisum, son-in-law ni Ben Lin, at anak pala ito, may junior, senior pala. Si John Kisum Jr., ito son-in-law Ben Lin, ay anak ni John Kisum Senior o na nagsilbi ng parang double head agent. Ang double head ito, isang lugar din ito sa Alabama. Kaya ahinti pala ito sa chief double heads. At na umupa ng lupa doon sa double heads reserve. Ito pala doon sa nakatira doon sa double heads reserve yung ang tatay ni John Kisum. Kaya may pagkakataon talaga na maninirahan sila doon kasi doon pala yung ama niya. Yung the older county than the state, Lauderdale County. Noong 1818, Alabama Territorial Legislation. At naging state noong 1819. So, alam mo, bagong estado lang noong 1819. Kaya ang lugar noon napakalawak. At ipinangalan pa pala ito kay Colonel James Lauderdale. Mga sundalo ito na mga northern force ng paglaban-laban. May War of 1812, may laban dyan sa New Orleans o norte ito. North saka south magkalaban-laban. Ang South America nandoon sa south. Ang north dito sa yan, kasama New Orleans yan, Alabama, mga northern part sila.
Kaya nung ang probinsya ng Lauderdale na buksan na para panirahan, si John Quezon Sr., alam niya ang Lauderdale kasi galing na sa rito. Oh, sabi niya sa anak niya, at saka yung mga manugang niya, na doon sila manirahan norte na naging isang probinsya naman, no? Florence, Alabama. Kasi alam ng tatay niya kasi nakaupa na siya ng lupa doon. Kaya doon kayo manirahan sa northern part ng Alabama. At saka yung isa sa mga kalsada pala ito na pangalan sa kay Kisom. Oh, ang yan ang unang kung saan ah, mga daan papuntang North Central Lauderdale County today. O hanggang ngayon pala may pangalan ni Kisom na yan, nandoon pa. Kasi bakit binabanggit ang pangalan nila dito? Kasi sila ang mayroon silang papel o mayroon silang ginagampanan ng restoration history. Kasi sila ang nagpalaganap ng magandang balita. Yung anak dito ni Kisom Sr., yung bali manugang ni Glenn, ay preacher din. Kaya sila na mismo ang nagpapalaganap ng magandang balita. Kaya yung yung si Quezon tsaka Dispin families ay wala na sila doon sa Madison County kasi lumipat na sila dito sa Lauderdale. At sa Lauderdale, doon nila ibinalik yung iglesia ng ating Panginoon sa Madison County. O, nagpapatuloy yan. O, at hanggang ngayon, sabi na nating else known of this church, wala na para silang balita kung ano nangyari sa iglesia nito. Pero nakita natin kanina, yung mga 20th century na yun, na sila ay aktibo at dumami na ang kanilang mga membro. Itong City of Florence na kung saan dito sila itinuro ng ama ni Junior Quezon. Kasi magandang lugar nito, City of Florence. Kaya si Benjamin Franklin Hall, ito pala, na nag-asawa doon sa kay Dorinda Quezon, ay ito naman anak naman nila ito. Kasi silang mga pamilya ang nagpanumbalik talaga ng Iglesia ng Panginoon. Kaya binabanggit sila sa history. Kasi restoration history nga itong pinag-aralan natin eh. Kaya ang mga tao na kung saan sila ang naging haligi sa pagpanumbalik ng Iglesia ng ating Panginoon sa Amerika, binabanggit ang mga tao na ito. Ito na ang tinatawag na. Granddaughter o Benjamin Lin o si Dorinda Quezon. Granddaughter na ito. Kasi yung manugang niya, yung anak niya na babae, inasawa doon John Quezon. Kaya ito ang nagsasabi kung ano ang mga nangyayari na hindi pa pala ito na publish. Kaya sa history, kung saan yung mga pamilya na nakakaalam kung ano ang kanilang naging tungkulin sa pagpalaganap o sa pag-restore, kailangan isulat yan. At kailangan mapatunayan mo na iyon ang mga nangyayari. Hindi na-publish pero na-publish na kasi napag-aralan na natin. Restoration history na tayo. Hindi na binigyan ng kung ano mga kapitsa niyan pero ginawa na nila ang mga nangyayari. Mga camp meetings. Parang ano ngayon ito sa atin, lectureship. Itong camp meetings sa kanila, mga camp meetings, mga tent meetings sa kanila yung mga sinasabi nila o yung mga term nila. Sa atin ngayon, lectureship, yung Church of Christ, mga minsan ginagawa yan taon-taon kung saang lugar. Kaya kung patunayan ang mga nangyayari sa chronological order o kung ang taon pasunod-sunod ito, ay nagpapatuloy ito si Benjamin Lin o Benjamin Franklin Hall sa nagpatuloy ito ng kanyang palaganap sa Madison County noong 1825.
Subalit sabi niya, kung basahin ito ang sinasabi sa baba, malalaman natin na ang design o ang disenyo ng bautismo ay sa kapanahunan na, sabi dito. Panahon na kung ano ito ang disenyo ng bautismo. Sabi niya, pagkatapos ng winter noong 1825-1826, Wayne Hall, sabi niya, nalaman niya na ang bautismo ay para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito si Benjamin Franklin Hall. Ito pala siya ang nagpapatuloy ng kanyang paglilingkod sa Madison County Church of Christ. Kaya sabi niya, panahon na malaman niyo kung ano ang sinasabi ng bautismo. What is the design of baptism? Kaya sabi niya, ang design niyan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya hugasan ng iyong kasalanan, maraming tubig, hindi isang tabo na uwisik. Paano mo mahugasan ang buong pagkatao mo? Kailangan iloblob, baptizo. Kaya yun ang sinasabi na sabi ni Hall, kailangan malaman nyo, no? It is about time na malaman nyo na ang disenyo ng bautismo ay para patawarin ang iyong kasalanan. Yun naman ang nakalagay. Diba sa Biblia? Marami tayong mga sitas dyan. Kaya tama yung pagpanumbalik ng restoration movement. Kasi kung ano ang sinasabi ng Biblia, doon tayo magsalita. Kung anong wala, huwag na tayo magsalita o magdagdag pa. Yan ang slogan ni Thomas Campbell. Ito si Benjamin. Para matapang din ang mukha. Benjamin Franklin Hall. Pero alam niya, sabi niya, dapat malaman nyo kung anong design ng bautismo. Ano ba yan? Kaya paniliwanag niya . Kaya si Hall, may pagtitipo naman sila. Ito na mga lugar sa McNally Town, Meridianville, sa Madison County. Kaya kung ang Madison County probinsya, itong mga nakalagay dito para mga karatig po ito o mga bayan-bayan ito. Bayan. Kasi ang Madison County probinsya yan eh. Kaya sa bayan ito na McNally Town, Meridianville, at may sinasabi dito sa Meridianville. Ano bang sinasabi niya dito? Pag-aralan natin dito. Sabi niya. Ang kanyang sumusunod na sinasabi, sabi niya, pagkatapos ng Globe Creek meeting, lugar din pala ito. Creek meeting sa tabing creek ito. Sabi niya, napuntahan ko doon sa parting south para ako ay dadalo sa mga camp meetings, lecture din ito, sa North Alabama. At ang isa doon, Gandhis Cove. Isang lugar ito, Gandhis Cove. Parang, ang cove ito parang isang isla ito. Pag sinasabi na cove, na napaligiran ng tubig ito. In Morgan County. Marami sa inatinan pala. At ang isa pa doon sa Honeycomb Valley. At ang isa pa doon sa McNally Town in Madison County. Kaya marami sa mga lectureship na pinanggalingan o camp meetings, sabi dito. Kaya na talagang ang tao nito, ang alam niya tungkol sa katotohanan, ay hindi lang basta-basta. Hindi pwede nating pintasan yan kasi marami na siyang eksperyensya o marami na siyang karanasan na kung saan siya ay nakihalubilo sa mga kapatiran upang makipag-aral. Kaya isa sa mga restorer na mahalaga. Kaya ang sabi niya, lahat na mga kagamitan ko ay mauubos na o ang aking mga damit o parang mapupunit na, well-worn, no? Pero sabi niya, hindi man lang siya nakatanggap kung ano ang kabayaran. Dito in remuneration. Kaya sa kanya, nagpapatuloy lang siya sa kanyang gawain
may support o wala. Kaya yan isa sa mga dapat isabuhay ng isang Kristiyano. Tulad kay Hall na ito. O sabi niya, maubos na yung aking mga ari-arian. Yung damit ko, well-worn na. Ibig sabihin, talagang malapit na. Kasi palagi na sinusuot ito. Wala sang mapalit na ano. O mga 3 piraso lang siguro ito. At sabi niya, hindi man lang ako nakatanggap ng kabayaran. Wala. Kasi alam niya siguro, Mateo 5:12, great is your reward in heaven. Yun ang nasa isip niya rin. Malaki ang gantimpala na sa langit. Kaya maging masaya lang tayo sa paglilingkod. Huwag tayo maghanap na kung ano. Nabubuhay naman tayo. Ang Panginoon nandyan. Hindi kanya pagugutumin. Hebreo 13:5. Sabi niya, hindi kita iwanan. Hindi kita pababayaan. Nandyan ang Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ko, na kung saan si Brother Hall, itong pinunta niya, Meridianville, dito sa Huntsville, magkatabi-tabi lang sila pala. Meridianville, Alabama. Dito sa talagang inikot niya ito ng mga lugar. Sabi niya, nagturo ako ng 3 buwan sa mga paaralan noong kapanahon ng winter. At sabi niya, okupado ang kanyang pag-aaral, leisure time. May libreng oras pala siya sa pag-aral ng medicine. Parang doktor pala ito. Pero ang isang insidente nangyari doon sa B.F. Hall, pinangalan pala sa kanya, Benjamin Franklin Hall in Alabama, na kung saan sasabihin ko dito. Nasabi niya, nang ako ay nakipagtipon doon sa Meridianville, ay pinakita natin kanina, doon sa mapa. May ginawa siyang sermon, delivered a discourse, sermon ito, na ang disenyo ng bautismo. Ito pala ang ano niya. What is the importance of baptism? Baka ito ang kasi gumawa siya ng sermon dito para sa disenyo ng bautismo at ng imbita sa ng mga tao para makinig sa ating Panginoon. Isang babae, isang batang babae came forward siguro pagkatapos na niya ito ng discourse o ng sa kanyang sermon. At gusto niya na bautisuhan o immerse o ilibing. Sabi niya. Pero sabi niya, ang nanay niya ay namatay. Ang kanyang tatay ay naging isang preacher ng Baptist. So sabi niya, become an apostate and a wicked man. Sabi niya, Baptist ang tatay niya, pero naging tumalikod din sa paniniwala na isang masamang tao. Sabi niya. Kaya gusto niya na bautisuhan sa. Siguro na dito sa sermon delivery ni Brother Hall, baka na banggit niya rito na kailangan yung kasalanan mo na kung ikaw ay masamang tao, kailangan bautismuhan ka. Kaya sabi ng isang batang babae na kung saan tumanggap ito, came forward kasi invitation. Kailangan siyang mabautismuhan. Kasi sabi ng nanay ko, namatay na. Ang tatay ko naging isang preacher sa Baptist, pero naging tumalikod din sa kanyang pananampalataya at naging isang masamang tao. Kaya siguro, sabi na, sige, bautismuhan muna ako. Kasi kailangan niya ang kapatawaran. Kasi iyon ang design ng bautismo. Remission of sins. Kaya sabi niya, baptism ito. Anong bautismo? Sabi niya, mga gawa, 2:38. At sinasabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng
Espiritu Santo. Itong sagot sa kalayanan ni Pedro. Siguro baka binanggit ito ni Pedro yung crucifixion of Christ sa kanyang discourse at na talagang natusok yung mga puso ng mga nakikinig. Kaya doon sa 2:37 na mga kapatid, sinabi na nga, anong aming gagawin? Kaya ito ang sagot ni Pedro. Magpabautisyo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan. Yan ang disenyo ng bautismo na dapat nila malaman para patawarin ang kanilang mga kasalanan. Iyon naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, di ba? Kaya sabi niya, habang nagsasalita siya, ang pinakamagandang lugar ito para magbautiso doon na stream nearby, may ilog pala doon. Kaya doon ang bautismo diyan kasi maganda, may maraming tubig. May matanda pala doon nakikinig sa kanya. Pinuntahan siya, si Brother Rol, na nanginginig. Mayroon siyang baston, yung parang tungkod ito. At itinoon sa kanyang muka. Tapos sinabihan siya na, huwag bautisuhan ang aking anak. Sabi niya, huwag mong bautisuhan yan. Kasi nag-forward na nga yung anak niya na bautisuhan. Ang sabi niya, bakit hindi? Sabi niya, parang galit, happily, parang sumagot na galit. Hindi sa iyo yung, hindi, this is none of your business. Wala kang pakialam dito. Sabi ng tatay nung babae na gusto mong bautiso. At nanginginig siya. Yung kanyang tungkod naman, itinoon sa kanya. At parang galit na titingnan siya. Sabi niya, huwag mong huwag mong gawin o na bautisuhan ang aking anak. At ito ang kanyang parang galit na galit siya. Shock with rage, galit. Kaya ayaw niya na bautisuhan ang kanyang anak. Siguro na sabi niya doon na apostate yung kanyang ama at wicked man. Kaya galit na galit siguro. Kasi ito pala yung tatay niya, Baptist preacher. Kasi hindi sila naniwala sa bautiso. Basta maniwala ka lang, ligtas ka na. Faith, hindi, pero wala naman silang makita sa Biblia na only. Kaya binalingan yung babae na gustong magpabautiso, na humiiyak, na nakaupo. At saka tinanong niya kung talagang gusto niya mabautisuhan. Kaya sinasabi niya, sabi niya, sige, bautisuhan mo ako, sabi ng babae. Kaya sabi niya, I will baptize you at all hazards, o sa ano man mangyari, kailangan na bautisuhan kita. Kung ano man mangyari, galit na galit yung tatay. Baptism for remission, yan naman. Yan ang design na sinasabi na doon sa kanyang camp meetings o parang gospel meeting yun. Kaya yung baptism for remission of sin, yan ang disenyo na kung saan yan ang kanyang mensahe. He delivered a sermon o discourse ng gabing yun. Kaya yun ang disenyo. Design of baptism is for the remission of your sin. Kasi sabi niya, at binalingan yung mga doon nakakapali. Kasi ano ito, parang gospel meeting ito. Saka sabi niya, binalingan niya, gusto ito mabautisuhan. Kaya naghanap sila ng lugar kung saan niya gagawin ang bautismo. Kaya yung lalaki, yung tatay na galit naman. Sabi niya, kung mabautisuhan ka, huwag ka nang bumalik sa bahay. Huwag ka nang umuwi doon. Kung ikaw ay mabautismuhan, kasi hindi niya mapigil yung anak niya. Galit na galit siya. Sige, kung mabautismuhan ka, huwag kang umuwi sa bahay. Kaya yung babae, tumingin na lang sa taas at umiiyak. At saka sabi niya, gusto ko na mabautisuhan. Yan ang sabi niya. I want to be baptized. Yun ang talagang kasi nadala sa doon sa design of baptism na pinag-aralan nila ng gabi na yon.
Kaya ito si Brother Griffin, isa ito sa mga, ito hanggang ngayon kilala rin ito sa Alabama. Ito mga apelyido na kung saan, mga legendary Church of Christ, ito sila. Hmm. O mga mayaman ito, si Griffin. Parang may tracks niya ito na sinulat sa nabasa ko dati. Well-to-do o sa mayaman sa buong mundo. Ay nakatayo pala doon, nakasama doon sa gospel meeting. At sabi niya, pinayuhan niya yung babae at sinabi niya, anak, niya, kung hindi ka pauwi ng tatay mo, mayroon kang bahay sa aking katumira, sabi niya. You have a home at my house. Mayroon kang titirahan. Doon ka sa bahay tumira. Oh. Kaya inayos na nila yung tubig at binautisuhan yung babae. Yung si old man, yung si Griffin, tumulong doon sa ginawa nilang bautismo. Kaya sabi niya, huwag kang malungkot dahil tinanggap mo ang Panginoon, dapat magsaya ka. Doon ka tumira sa bahay kung hindi ka pauwi ng tatay mo. Wicked man pala ang tatay mo. Preacher pa ng Baptist. Yan ang ugali niya. Dapat ang preacher maging mahinahon. Wala mo yan. May tungkod pa, matapang. Ito. Kaya binotismohan siya. Yan ang bautismo. Lublob sa tubig. Marcos 16:16. Sabi niya, ang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parorosahan. Isa din ito siguro sa mga main division na ginawa niyang discourse o kanyang sermon na kung hindi ka mabautismuhan ay parusahan ka. Hindi mahugasan ang iyong kasalanan. Kaya nabautismuhan siya para may kaligtasan. Kaya yung babae, doon na sa tumira sa bahay ni Brother Griffin o sa Carrizo, may karwahe, mayaman ito. Kaya ang karwahe nung araw, parang kutsi na ngayon niya na mga mamahalin. At doon siya naninirahan sa bahay ni kapatid na Griffin. Pero pagkatapos ng ilang araw, yung tatay niya nagpadala ng salita na kailangan, sabi niya, umuwi ka na ito sa bahay. Siguro ano rin ang tatay niya. Kaya pinadala niya ito ng baka sulat o mga tao na inutusan niya na sabi niya hindi na siya pupunta doon. Sabi niya, hindi na ako uwi. Pero kung dadala ka ng kabayo at yung saddle, itong pinag-upuan niyan, the next Friday, sabi ng babae, hindi siya uwi, kailangan magpadala ng kabayo. Tapos sabi niya, take her down to a meeting to be held at Macnati Town. Nag-attend pa pala siya. Tapos sabi niya, magpadala ka ng kabayo para may sakyan ako, pero dadalo pa ako sa isang pagtitipon doon sa Macnati Town. Kasi mga magkatabi-tabi ito. Yung sa Meridianville, Macnati Town, magkatabi. Doon naman lumipat si Brother Hall para sa kanyang pag-preaching. Tapos sabi niya, uuwi ako pagkatapos na makadalaw ako ng pagtitipon. Kaya faithful siya, di ba? Pagkatapos na bautismo, gusto pa niyang dumalo doon sa Karatig Bayan para makinig pa ulit ng magandang balita. Kaya may mga panahon talaga na ang mga tao naghahanap ng katotohanan. Kahit hindi na natin sila puntahan, sila na mismo ang naghahanap ng katotohanan. Dahil guided sila by the Holy Spirit. Saka yung tatay na ito, sabi niya, huwag kang umuwi. Pinayuhan din ng banal na Espiritu yun na huwag mong gawin ang ganyan. Kasi sa kaligtasan ng kanyang anak ito. Kaya sabi dito, yung ang nangyari ito sa sunod na araw na yan na mayroong pagtitipon,
Yung si Brother Griffin, ito, brother na pala, yung old gentleman na mayaman ito, ay binigyan na lang ng kabayo yung babae. At ang babae ay umuwi na sa kanyang tatay. Sabi ng babae, tay, padalan mo ko ng kabayo na may sakayan na o sasakayin ako, saddle. Pero hindi nagpadala. Mayaman naman ito si Brother Griffin, siya na nagbigay. Sabi niya, umuwi ka na. Yun ang ano na, ang lesson na makuha natin dito, natulungan natin ang mga tao na naghahanap ng katotohanan. Huwag na nating pabibigatan pa na ang mga tao na tulad nito. Dahil sila ay inudyukan na ng banal na espiritu upang hanapin ang totoo na iglesia na kung saan itinayo ng ating Panginoon. Kaya ito, nasa story ito eh. Kaya itong kinukuha ko na lesson sa Alabama Journal ito. Dahil doon talaga ang maraming Churches of Christ. Try mo 900 congregation ang iglesia doon na marami. Kaya sa kanila natumbok ang kwento ditong restoration history at saka mga kwento. Yan, banal na espiritu yan. Pag dinapuan ka ng banal na espiritu, gaano ka man makasalanan, talagang manikluhod ka at hanapin mo ang katotohanan. Yan, sabi niya. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yung mga tao na tulad sa atin, dito sabi ni Pablo, sabi niya ang Panginoon nagbibigay diyan ng daan para makilala mo siya ng lubusan. Kasi pangako na yan. Sabi niya, bumaba ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Sino man, kahit masama ka mabuti, ang kaligtasan ay libre yan sa lahat. Walang pinipili yan. Basta maniwala ka at sundin mo ang kanyang kautusan. Yan. Kaya banal na espiritu, ito ang guidance natin ngayon. Yan ang nagbibigay ng paraan kung paano natin makikita ang katotohanan. Kasi alam ng Diyos, He is an omniscient God. Alam niya kung anong iniisip. Alam niya kung saang mga tao ang dapat makadinig ng kanyang salita. Kaya banal na espiritu ang may paraan dyan upang hanapin niya ang katotohanan, ang tunay na iglesia. Yan ang Holy Spirit. Yan ang guidance natin. Kasi sabi ng Panginoon, pag alis ko, ang Ama ay magpadala sa inyo ng mang-aaliw. Kaya inaaliw tayo ng espiritu kung tayo ay nanghihina. Kung tayo ay parang nawala na ng pag-asa, diyan siya mang-aaliw upang ang ating pagtiwala ay hindi masisira sa ating Panginoon. Kaya ang sumunod na araw, sa kanyang pagpahayag, si Brother Hall pa rin ito. Kasi ito kwento sa kanya. Mayroon naman siyang mga inimbita. Mayroon mga penitent believers. Kalahin mo yan, penitent. Talagang masigasig yan sila. Na kailangan, sabi niya, ipahayag niyo ang Panginoon. Confess the Lord. Kaya itong matanda na ito, na may isang nakaupo doon sa unahan ng pagmimitingan, ay biglang tumayo. Arose instantly. At siya ay tumanggap din. Came forward weeping. Umiiyak. Lumapit siya doon sa kay Brother Hall siguro ito kasi ang preaching nga design of baptism. Kaya
O yung hinahawakan yung unang, yung kanya din yung baston niya na ito, yung tungkod. Ito yung tatay ng babae. O, o sa kanyang kamay, o sabi niya. Ang kanyang anak na babae, yung nabautisyohan o, ay hinahawakan ang kanyang mga paa. O, at may sinasabi na siya ay masaya. O, at tirang exclamation of joy. O, masaya siya. Kaya siya ay dali-daling uh, pumunta sa harap. At ang kanyang ama, o sabi niya, ang kanyang ama ay talagang niyapo siya sa liig. At siya ay talagang parang inalalayan ang kanyang mga itong tuhod ito sa tagiliran. Parang lumuhod pa. Uh, Sunk down upon her knees. Ibig sabihin na nagluhod ito. Bayside. Kasi tuwang-tuwa siya eh. Kalahin mo yan? Yung tatay niya na matapang na talagang parang hampasin pa niya ng tungkod yung si Brother Hall. Ngayon no, tumanggap ng katotohanan. Kasi maganda yung design niya eh. Design of baptism, maganda. Kasi para talaga sa mga wala pa sa katotohanan ang ganyang mga pag-aaral. Kaya parang napaka magandang senaryo na ang kanyang tatay na kahit nawala na ang nanay niya ay talagang magkasama sila. So, talagang naghawakan pa sila ng kamay na umiiyak. Na talagang mapait na talagang tinatanggap nila na totoo na ang kaligtasan ay para sa Panginoon. Walang bayad yan. Kaya ang kanilang tears of joy o yung sa tuwa, luha ng katuwaan ang lumaganap sa panahon na yon. Alam mo, sinundan pa niya doon sa ibang lugar ng tatay niya. Kasi ganun talaga yan. Oh, the Spirit of God. Oh. The Holy Spirit guides us. Oh. Yan ang banal na Espiritu. Yung tatay niya na galit, banal na Espiritu ang humimok sa kanyang puso. Kaya tinanggap niya ang bautismo. Yan ang Holy Spirit, the Spirit of God. Yan ang nag-guide sa atin. Kaya may mga tao pa talaga na naghahanap ng katotohanan. Hindi lang po natin maabot. Siyempre tayo dapat ang mga pupunta sa kanila. Pero ang Holy Spirit, isa sa mga paraan na kung saan hanapin nila ang katotohanan. Kaya maganda na magtiwala tayo sa Panginoon kasi siya ang nagbibigay ng paraan kung saan natin makikita ang mga naghahanap ng katotohanan. Kaya yung itong tumanggap na babae ay talagang tinanggap yung talaga ang Panginoon. Na kung saan talaga yon ang kanyang adikain. Kahit na sila ay mayroong bangayan sa kanyang masamang ama, ang dalawa nito ay kung hindi sila magkaisa, ay talaga pupunta sila sa kapahamakan. Perdition together. Pero ngayon, hawak kamay sila at sila ay trading o nagpapaliwanag sa mga tao na kailangan may daan papunta sa syudad at bahay ng Diyos. Yun ang kanila naman ngayong ginagampanan. Trading the pilgrims sa patungo, sa daan, o sa syudad at sa bahay ng ating Panginoon. Kaya hantuhan na sila. Dati magkaaway sila. Ngayon, talagang kasama na sila sa Panginoon. They are the family of God. Kaya kailangan, napakahalaga ang gawain ng bawat isa. Kailangan sundin natin ang Diyos sa lahat ng mga pagkakataon
at ang maging resulta nito ay maganda. At ang masunod naman na ginawa doon sa church ng sa Madison County ay nagpagawa sila ng yung printed literature. Ito parang tracts din ito na ginagawa. Kasi magandang kwento doon sa Madison County. Kaya ito ay nakasulat sa kay Barton Stone's Christian Messenger. Si Barton Stone kasi ito ang author ng Christian Messenger. Hanggang ngayon mayroon pa itong Christian Messenger. At ang pizza dito, doon sa nangyari sa Madison County noong Agosto 18, 1827, nakasulat ito. Kaya nilagay dito sa Restoration History. Nakasulat. Kaya nakuha natin ngayon ang record. Ito na, they are the family of God na. Membro na sila. Ang tatay at saka ang anak niya. Naging isang pamilya sila na dati magulo at walang Diyos sa buhay nila, makasalanan. Kaya mo, wicked man, yung tatay na. Ngayon, naging isang pamilya sila sa Diyos. O tulad din sa atin. God's family, di ba? Kinakanta natin. Sometimes we cry, sometimes we laugh. Yan ang God's family. Kasama tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng gawain. Mahirap man o hindi, kasama tayo sa isang adikain sa pamilya ng Diyos. Para tayo ay mayroong gantimpala pagdating ng araw. Kaya si James Matthews, ito naman isang agent pa ito ng Christian Messenger. Tinuruan dito ni Barton Stone. Ito mga Matthews ito, mga pangalan nila ito, taga mga Alabama yan ito. Kaya maganda rin ito na nakasulat kasi isa sila sa mga restorer. Hindi lang yung sina Thomas Campbell, Alexander, saka si Barton Stone, saka si Walter Scott. Kasi nang mamatay na yung apat na father of restoration, ito na ang mga tao ngayon na sila na ang nag-restore hanggang sa dumating na ang pagkapanahonan natin. O Christian Messenger, sinulat ang sulat nito doon sa Florence, isang bagong bayan ito na ginawa ng Alabama. At ang sulat nito ay mayroong nakalagay doon. Yung mga kung ano-anong ginagawa nila, yung mga annual conference meeting o collectorship nito na ginawa sa Antioch, Jackson County, Alabama. May araw pa, Thursday, July 26, 1827. Kaya naka-record lahat yan. Mayroon pag mga pizza. Kaya buti matunghayan natin. At ang sulat nito ay may report. Annual meeting commence. Yung nagsimula sila doon sa Antioch, Jackson County. Thursday, 26 of July. Sa pinaka maganda, convincing evidence o crime yan. Maganda ito na nangyari. Yung mga pagmi-meeting na yon na pinayagan o pinapanigan ng ating Panginoon. At ito ay nagpapatuloy hanggang sa 31st, mula 26 para, 26. 5 days, ang annual meeting doon. 31st, hanggang inabot ng isang alauna ng madaling araw. Kaya, ang nangyari sa ganyan, ay marami ang mga tumanggap. Mayroon silang ginagawa na mga pagsasanay sa pag-aaral o devotional exercises o sa mga pag-aaral sa tungkol sa katotohanan. Kaya naka-record pa na lahat yan. May araw pa at saka oras. Alam mo, mula sa 26 hanggang 31st, hanggang inabot ng isang alauna ng umaga. Wala mo yan na pagpapagod nila doon para maibalik lang ang tunay na turo. Yan, si Matthews. James E. Matthews, matapang din mga tao. Isa rin siya sa mga restorer na ibinalik ang tunay na iglesia at ang tunay na turo.
O inabot sila 1:00 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ano. Sabi niya, talagang ginagawa ko na mamahayag ng 20 taon. Oh, sabi niya, dami akong pinuntahan na mga lectureship ito, mga camp meetings. Pero ako ay nagpapasalamat doon sa taga-Antioch. Antioch, Alabama nito. Hindi yung Antioch na nasa Biblia. Ito part ng Alabama. Nga kung saan, sabi niya, doon ko nakita ang mga bagay na kung saan nasa akin ngayon. O prejudice, sabi niya. Partyism, unseen. Yung mga may mga prejudice, parang wala ka nang sinasanto nito. Gusto mo ang sa iyo ang totoo. Wala ka nang pinapanigan na iba. Partyism, ito ang mga pagkampi, away sa loob ng iglesia at ang kasalanan. Ito ang sinasabi. Sabi niya, ito ang mga dahilan kung bakit saan ang ang pagkahiwa-hiwalay sa arko ng Diyos. Ito mga figure of speech ito. Prostrate. Hindi prostrate, kundi prostrate, parang wala na silang pag-asa dahil sa kanilang ginawa na mga kasalanan. Mga manggugulo sila. Kaya yung mga nagtitipon doon, kaya mo 5 araw ba naman. O ay parang tinusok sila sa kanilang puso, parang doon sa araw din ng Pentecost. They were first to their heart. Ito, natusok din sila. Kaya mo 5 araw ba naman. At naging paraan kung saan itong dart, parang dart ito na laro na tumama sa puso nila na ang kanilang ginagawa pala ay hindi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya yung mga kapatiran na kung saan nagsama-sama sila sa loob ng 5 araw na yun ay hindi sila nawalan ng pagkakataon o hindi sila nawala sa to defend the truth. Hindi sila nawala doon kasi guided by the Holy Spirit. At sabi nila, ang marami din siyempre nagtatanong dyan question answer ito. Pero hindi sila nawala ng pag-asa na mailaban ito yung katotohanan. At sa kanila mismo sarili, sabi niya, kailangan ang katotohanan ay mamayagpag. Kaya marami ang doon mga multitudes kasi maraming tao ito. 5 days Ang mga tao doon nagkatipon-tipon na may paniwala sa ating Panginoon ay mga 30 ang nabaptizan sa pangalan ng ating Panginoon. 30 were baptized in His name. Kasi repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Kaya sabi nila, natutuwa sila na sila ay magpatuloy ng kanilang gawain sa iglesia ng Panginoon. Kaya mo yan, 5 days. 30 kagad ang nabautisuhan. Kaya naghahanap talaga ng katotohanan. At maganda mga speaker dito, magaling. Si Brother Hall, magaling yan. Alam mo yan? Dami ang natumbok sa kanilang mga puso. Kaya itong Antioch Church of Christ na sinasabi ko nila. Hanggang ngayon dito sa Alabama ito. Ito may service nila. Yan ang nakita ko kasi wala ko makita na church pa na Ito lang. Parang sign lang ito na mayroong Antioch Church of Christ sa Alabama na nakasulat yan sa Alabama Journal. Kasi dito nakuha ang leksyon sa mga sinulat ng mga restorer. Kaya ang sulat yun, nagpapatuloy at binabanggit ang iba't ibang mga preacher na nag-attend doon. Marami sila. Ang listahan, sino-sino ang mga restoration preacher dito sa South. Kasi
Kung sino-sino sila. Marami nag-attend. Alam mo, 5 araw lang yun. Kailangan sa isang araw dyan, mga salitan sila. Pero ito ang nag-attend, meeting. Where Elisa, ito pala lalaki. Elijah pala ito kung ano. Sa Elisa Price ang nag-attend. Mga preacher ito. John H. Park Hill. Elisa Randolph, Mansell, W. Matthews, John McDaniel. Ito marami sila na nag-attend. Alam mo, sa 5 araw, nakapag-convert sila ng 30 kaluluwa. Kaya magagaling ito sila na mga preacher. Dahil ang kanilang turo, yung design of baptism, ang bautismo ang tinuturo nila dito. Parang iyon ang pinaka-tema nila o yung paksa nila para ang tao ay mag-iisip na kailangan pala mahugasan ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Immerse, sabi ng babae, I want to be immersed, I want to be baptized. Kaya ito mga preacher, mga talagang iba bata pa. Ito bata pa ito. Isa dito si Elisa Price, hindi ko lang ano. Kasi ito nakalagay na preachers of the southern part. Kaya mga magagaling yan. May kasama pa ditong Igoy. Kaya ang kanilang turo dyan, mga talagang sa katotohanan, hango lahat sa Biblia. Kasi mga restorer ito sila. Kaya preachers of the south. Sila ang mga matitindi yan. Kaya ang author dito, kasi sinulat niya ito sa journal. Ang author dito na sumulat, hindi niya nakilala yung iba pang mga tao na kung saan nangangasiwa o nagpe-preach o doon naglilingkod sa Madison County. O si Elisa and William Price associated with Rocky Spring, kung saan ito. Ito na binanggit ko kanina ng mga preacher of the South sila. Kaya sabi niya, walang nabanggit dito na galing sa Madison County. Pero sabi niya, nabanggit ang mga kapatiran sa Madison County doon sa sulat. Hindi na na-publish, pero nandoon sa sulat. Sabi ng author na nagsulat nito ng kwento. Ito si Price pala ito. Elisa. Akala ko nga babae. At yung asawa niya si Ima. Mga ano na ito sila, mga sa 20th century na ito, ng mga kapatiran. Pero sabi niya sa Madison County, yung probinsya ng Madison ay nabanggit naman doon sa sulat. At ito ay na ilathala nila nung sumunod naman na annual meeting. Kaya mo, ang taon pala ito ang ginagawa nila. Na ginawa doon sa Hurricane, Madison County. The first Lord's Day, unang araw ng Panginoon, ng Pebrero, 1828. Kaya may mga pizza pa . Ang Hurricane ay ito ay ang lugar na doon sa parte south ng New Market sa Madison County, Alabama rin ito. Mga bayan kasi New Market na yan. Ang Madison probinsya ito. Ang Hurricane, isa rin sa mga bayan yan. Kaya nakasulat talaga para pagdating ng araw may maghanap na kung saan galing itong Church of Christ na maisabi tayo. Doon sa Alabama ang nagtago ng mga record nito. Kaya sabi niya, kailangan na mayroong pagtitipon ang iglesia sa mga komunidad o sa mga bayan-bayan. O ano na nila, saturate na nila o talagang lagyan na nila talaga ng mga iglesia. Church planting ito ang ginagawa nila. Yung tulad kay Brother John, Church Planting Institute tayo.
tuturuan kung paano pagtanim. Ito na ginawa na nila ito. At ang iba sa mga kabahayan na, bahay-bahay na sila. At ang mga sunod naman na pagtitipon ay pinagmitingan nila na susunod na taon. Kaya ano, organisado na taon-taon gawin itong mga lectureship. Sa atin dito, ewan ko kung saan naman gagawin. Parang wala na ng ano, parang hindi na nabalitaan. Wala lang akong balita kung saan naman gagawin itong lectureship na pangkalahatan ba? Nationwide yan. Yung buong Church of Christ sa Pilipinas kailangan makadalo sa taon-taon na ginagawa na pagtitipon. Sa kanila, organisado sila. Yung 18th century pa yan. Ha? Mas lalo ngayon, ano na, moderno na ngayon. Kaya mas lalong organisado. Kaya itong sa Madison, dami. Yan. Mga lugar na kung saan. Dito sa Madison Church of Christ. Kaya sabi na, susunod na taon, ito naman, may listahan ng mga agency ito para mga committee ito. For the Christian Messenger. Na-i-publish ito sa Christian Messenger yung mga nangyayari. Yung mga nakalista doon, Obama ay mga elders. Ito sila. Elders, G.S.A. Matthews and F. D. Moore. Florence. Elder. Mga puro elder ito. Si Price. Sila. Kaya pinagmimitingan ito na mga matatanda sa iglesia. Ang mga ginagawa nila. Kaya mula pa nung 18th century na yan, kaugalian na ng Church of Christ na magkaroon ng annual meetings o lectureship nationwide. Kaya ito ginagawa nila sa loob ng Alabama ito. Pero marami din ditong umatin na mga sa iba't ibang lugar. Pero nationwide nga sa loob lang mismo ng kung sa atin sa Pilipinas lang ito. Mula Mindanao hanggang Luzon. Kaya itong Alabama, malaking lugar ito. Kaya nagkaroon sila ng mga pagtipon-tipon, pag-aaral. Kaya ang mga interesado dito na dalawang sa committee ito, si Matthew sa si Moore, ay taga Lauderdale Country. Si Price, ka-work sa Jackson County. Kaya marami ito na mga matatanda na nagkatipon-tipon. Sa isang lugar lang yan. Nationwide lang yan. Yung Alabama. Lauderdale, Jackson County, at sa iba-ibang lugar pa. Kaya nagtitipon sila. Pinagmitingan yan kung ano ang maganda. Para sa gawain ng Panginoon lahat yan. Kailangan organized, hindi watak-watak. Ito si Barton Stone, itong editor na sumulat ng The Christian Messenger. Kaya ito lang ang ating pag-aralan ngayon sa gabing ito. At susunod naman na linggo, God willing, chapter 9 na po tayo. Matagal-tagal pa tayo na pupunta dito sa atin. Kasi ito, lesson, ang sa lang, pagkatapos dito sa Alabama, tumawid pa sila ng Canada. Pagtapos sa Canada, pumuntang Australia bago napunta sa Asia. Kaya, bali, mga 24 chapters ito lahat bago makarating sa atin. Kaya medyo mahaba-haba pang panahon ng pag-aaral natin. Kasi maganda ito na talagang parang chronological order siya para malaman natin kung ano mga nangyayari sa mga panahon na yan. Kaya sa Canada, sandali lang siguro mga 3 lesson lang yan sa Canada. Sa Australia, mga 5 lesson papunta na dito sa atin. Kaya yan ang subaybayan natin. Pagdating na dito, marami na tayong makuha na mga lugar na kung saan nakalagay doon sa lesson, yung sa Roa City na Church of Christ, dumating doon noong 1960. Doon nakalagay yan doon sa Restoration Movement sa Visayas.
Pero unang restoration movement doon sa Pinaring, yung pangalan pati ng Cotabato, 1937. Yun, sa Mindanao. Pero pag-aralan pa natin yan, kinukuha ko lang ang background. At saka dito nag-search ako sa internet, yung kay Brother Tanikala. Kasi mayroon din siyang contribution sa restoration in the Philippines. Meron siya. Kaya kinuha ko rin ng iba na kanyang ideya upang mapag-isa na lang natin. Saka yung ideya ni Brother Makiling, igawin ko na lang ang PowerPoint kasi PDF ang ano ito, ang format nila. Kaya ilipat ko lang sa PowerPoint. Kaya ito na lang ang pag-aralan natin. Alas 9 na. May question answer na po tayo. Kaya handa na po tayo sa ating mga pagtatanong. May katanungan? Okay.